Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa ngayon po guys, nasa Capricorn na tayo, pang-walong series po ng ating tawas. So, ang mechanics po natin, kung ikaw po baguhan po, no, isipin po ninyo nandito po kayo sa akin talaga. Isipin ninyo na nandito kayo sa akin. And then, makinig po tayo sa dasal bago po tayo magka-card o tingnan po natin kung ano nangyari. Meron po tayong pasimulang dasal. By the end of the reading, meron din po tayong orasyon kung sakasakali po na talaga pong kailangan siya, no, sa mga tao po na talaga pong medyo may masama talaga yung mga nararamdaman, no. So sa ngayon, itong dasal na to is tinagalog ko na po siya para po at least sa lahat po is maiintindihan po natin, no. And ito'y galing po sa mga verses ng Salmo, ang iba naman po is galing po sa iba't ibang klase po ng orasyon. And let us begin. So Capricorn, December 22 hanggang January 19, no, para po sa atin ang tawas na to. Ito'y tinatawag ko'y panunumpa between sa iyo at sa ating Ama. Let's begin. Iniibig ko ang aking Diyos, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng lahat ng Panginoon, may gawa ng langit, makita at hindi makita, ng buong puso ko, buong pag-iisip at ng buong kaluluwa. Bigkis ko ang kabutihan ni Jesucristo at takip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Taglay ko ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng mga masasama. Si Yahweh ay batong di matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Ang Diyos ay sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos ang ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa lahat ng masasama, O Diyos ko, ako'y ipaglaban sa kuko ng mga mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Ikaw, O aking kaluluwa, ang Diyos ay purihin, at huwag mong limutin ang kanyang kabutihan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, in nomine Patri et Filii Espiritu Santo. And yes, sa lahat po ng mga nandito po guys, no, Capricorn, yung mga magpapatawas lang po, yung may masama po ang pakikiramdam. And later po, so magbibigay din po ako ng maaring maging negosyo ng bawat zodiac, no. Pinag-aaralan ko pa yun kung paano po natin i-deliver po sa inyo. Anyway, Capricorn, December 22 hanggang January 19 para po sa inyo ang tarot na to. Tawas, Capricorn, December 22. Pupali, Katareta. O Diyos ko, bigyan mo po ako ng kaliwanagan sa isip, no? Bigyan mo lang lakas ang aking isipan, ang aking kamay. Huwag mo kong pababayaan sa lahat ng oras. December 22, January 19. Okay. Sa ngayon guys, no, gabi yata yung sakit ng likod nyo. Masakit talaga ang likod, lower back, spinal column. May nakita din po ako dito na yung sentro po ng card nyo is, kung sa sakit lang po parang meron po kayong mataas po ang cholesterol nyo. Kaya po minsan talaga po yung nasakit po yung heart, tapos tagos hanggang likod, no? O yung likod mo, tagos hanggang sa dibdib, yung sakit po na nararamdaman ninyo. May nakita din po ako kung ikaw po isang lalaki, so meron ka pong prostate. So ang prostate guys, no, ang panggamot ko talaga niyan is buko po, pero ilalaga po ninyo yun, pakuluin po siya muna. And mga bato-bato po, o sabihin po natin na ang lalaki kasi yung dulo po ng lagusan po, pagkatapos po ng pantog, dadaan po dun sa lagusan po ng ihi nila. So, maano po kayo kasi yan, bagang parang parang tubo. So, pag napuno po yan ng crystalline, napuno po siya ng, may bara po siya, kaya po nagkaroon po kayo ng problema. Nandyan na po yung ihi, no, ihi ka po ng ihi, or nakakaihi ka na, tapos makakaramdam ka naman na ihi ka ulit, no. Iyon mga sintomas na po yan, na mayroon po kayong, sorry po, or mayroon pong nakahadlang doon sa lagusan po ng ihi ninyo. And sa babae naman po, may problema din po kayo, kung halimbawa, pwedeng sa regla po natin, masakit po siya pag nire-regla kayo, or masabihin na po natin na meron kang bukol sa may mattress, no. Wag naman sana, no, pero baka pwede po siyang gamutin lang po muna natin sa herbal, no. And Capricorn, December 22, tingnan natin ulit, no.
sa bahay po ninyo guys, no, or sa work, or meron pong nagagalit sa inyo, no, parang pinapaalis po kayo sa bahay ninyo, sa mismong bahay niyo, ha, mantakin mo yan, tapos pwede rin po na sabihin po natin na sa bahay ninyo, maraming mga mata na nakamasid sa inyo. Laging binabantayan kung anong ginagawa nyo, kaya gusto ninyong lumisan. O gusto ninyong lumipat po ng bahay, no? Palipad na hangin, mula po sa mga engkanto, pwede po, no? And hiwalay, pwede pong recently, no, nagkaroon kayo ng problema sa pag-ibig. Okay, tapusin natin itong 3 series po. Okay, etong 3 na to, series na to, unang-una is yun parang mataas ang uric acid nyo. Or parang mararamdaman niyo ba na tinatawag po yung kaluluwa nyo o tinatawag po yung espiritu nyo. May nakita din po ako na parang, kaya po laging, parang pakiramdam mo, lagi ka pong may sakit, no? Lately, parang matutumba ka, no? Itong mo, parang nahihilo ka, natutumba ka, no? Dahil po sa lakas po ng orasyon nila, no? And dito sa bahay, nag-aalala po kayo kasi nga po, parang sa lahat po ng Capricorn ngayon, parang hindi lahat ang iba kasi parang wala kayo sa sarili yung bahay. Parang nasa ibang bansa kayo or nandun kayo sa Maynila siguro or wala kayo sa probinsya kung nasaan yung pamilya nyo. So, eto po is laging may problema ka, no? Laging wala silang pera, no? Alam niyo guys, no? Sa lahat ng Capricorn, ito parang nasisense ko na ikaw po is nagtatrabaho ka po para sa pamilya mo. Pero yung iniwan mo na asawa, parang happy-go-lucky lang po siya. Lahat po ng pera mo na pinapadala po sa kanila is nauuwi po siya sa bisyo. No? And kaya po ikaw, kaya po literal po talaga po parang masama ang loob mo, naghihinakit ka, no? Yung pamilya nyo, di mo alam kung anong gagawin mo. And kung titingnan ko kung nasaan kasi yung pamilya nyo, parang nasa probinsya po sila, kung saan ka nanggaling. So, ang ano ko lang is parang wala ka dyan sa inyo. Kung sakali mo po, eto po, no, pwede mo silang i-try to relax, be. Parang nakikita ko talaga dito na grabe po yung nararamdaman mo. Sobrang stress po talaga. Tapos, ang puso mo, apektado po yung puso mo. Sa ngayon, maybe some of you is like, parang ang puso mo nag-enlarge, no? Namaga siya po, no? Dahil po sa, ito'y sobrang stress, no? Pagod na pagod ka pa po sa trabaho, kaya nag-iisip kung anong gusto mo, hihiwalayan mo siya, no? Tinatawag ka ng mga anak mo, tinatawag mo din yung mga, mga pamilya mo, no? Actually, pinakaano mo ngayon is yung yung mga anak mo, babae pati yung mga anak mo. May nakita din po ako dito na yung katulong mo talaga is like parang sobrang pagod na din dahil ikaw po, sobrang pagod na din po yung mo. Now, kung titingnan kasi natin guys, no? Magtatanong kayo, bakit kayo nagkakasakit kapag lagi po ang problema natin, no? Ang option ka ang senaryo kasi niyan kapag ang mga anak mo wala doon at lagi ka pong nag-iisip sa kanila. Literally yung katawan mo nandiyan nagtatrabaho, pero ikaw po kasi nandoon. Nakikita mo, subconsciously nakikita mo lahat po nangyayari doon. Kaya kahit wala man nagbabalita sa iyo, kahit hindi mo pa alam na ganito ang ginagawa ng asawa mo, meron ka na pong nararamdaman yan. Kasi wala pong maiitago sa atin. Kahit nga po sabihin po natin na malayo ka, alam mo ang ginagawa ng pamilya mo. Kasi once na iniisip mo sila, nandun ka na. We are all spiritual being. Nakatali ka lang, nakabind ka lang. Akala mo nakabind ka yan sa katawan mo. But kapag lumipad yung isip mo sa inyo, nandoon ka na. Nakikita mo yun lahat. Hindi yun kayang tanggapin ng isa pang kaluluwa, yung isa pang mind mo. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi nga po, malayo ka, hindi mo alam kung paano sila i-comfort, hindi mo alam kung paano ibibigay sa kanila yung pagmamahal na kailangan nila. Kasi ang iniwan mo kasi is parang wala lang, happy-go-lucky, ang perang nawala yung pera na hindi po napunta doon sa gusto mong mangyari. Ito po guys sa lahat po ng Capricorn, no. So, isa yan kung bakit parang may nangyari sa mga anak, yung mga anak mo parang tumatawag sa iyo, hinahanap ka, no. And then makakaramdam ka po niya ng something po sa mattress mo kung saan sila nanggaling.
eto, malalim na talaga ito guys na way of thinking na malalim na po siya na anuhan. Alam kong ang iba sa inyo is like hindi po 'to maiintindihan, pero tina-try ko na po na i-inject po sa inyo yung something po na lahat tayo espiritual. Then magtataka kayo, bakit po ako nagkakasakit, ma'am? Walang tumitira sa'yo, be. No, walang tumitira sa iyo. Parang ang iniisip mo lagi kasi yung mga anak mo, nag-aalala ka. Grabe po ang pag-aalala mo sa mga anak mo. And etong ano mo, meron din po itong sabi ko nga sa iyo na tumataas yung dugo mo kasi parang ang mga anak mo kakaroon ng problema. May nakita din po ako dito na dahil po dito, parang nagkaroon ng enlargement po yung heart po natin. No? And kasabay po yan dito, kaya po pag nasakit po yung dibdib niyo, tagos po siya sa likod, or itong likod no, pag sumasakit, tagos siya sa dibdib natin. And ito naman pong masakit po ang likod mo, parang may nakita din po kasi ako dito na dahil po sa sobrang pagtatrabaho mo, lahat ng mga nilalang na tumutulong sa iyo, wala na po guys, nakakulong po sila. Or sabihin po natin na grabe po yung grabe po yung hanap nila sa iyo, or yung tawag mo, or like kung pag nagdadasal ka, parang nakikita ko talaga na hindi sila makakarating sa iyo dahil po sa sitwasyon mo, sa isip mo kasi. Ang isip mo kasi para ikaw nakakulong, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Alright? Kaya po ang sabi ko, grabe po ang pananakit po ng likod mo. May nakita din po ako dito guys na um, so, may nakita din po ako dito na mayroon pong hindi tagad yan sa inyo. O sabihin po natin na yung ano ba, yung etong ano nino, etong itong nilalang na to is very high energy. Sabihin po natin na angelic energy, pero bad po siya. Sabihin po natin itim na anghel. Na kung saan po talaga pong ang inaano niya is yung ano ba, yung mga kaluluwa po talaga pong pinapabalik po niya, and then minsan sinasalpak niya po sa katawan mo. Hindi po to anghel ha, ito po yung isang dark entity po. Kaya po nagkakaroon ka ng problema sa asawa mo, nagkakaroon kayo ng hiwalayan. Pero wala akong makita, baby girl, or kung ano man po, or boy ka man po na tao po na gumagawa nito sa'yo. Parang in all, ikaw po to na kung saan nakasalamuha ka po o nakakuha ka po ng mga masasamang entity. And pangalawa po, ito pong pananakit po ng likod sa bahay mo, sa work mo, parang gusto mo nga po talagang umalis na, and lumipat po ng ibang work, kaso sa ngayon, hindi po ikaw makakagalaw, no? Parang na-stuck ka po sa isang sitwasyon o sa isang sitwasyon na parang hindi mo alam kung paano po siya gagawin. Pangalawa po, nakita po ako dito na sabihin po natin no, na may travel ka po, gusto mo pong umuwi, kaso lang tinitingnan mo kung magkakasya ba yung budget nyo, no? And all in all, guys, sa gitna, tumatawag the mirror or the moon, no? And sa gitna po nito is like, lahat po siya, major arcana. Lahat po ito mga major arcana na tumatawag po sa iyo. Kaso lang po, ang resulta po niyan is pananakit po ng may sakit ka po na palipat-lipat, pwedeng sa matres, sa dugo, no, kuminsan po sa isip, no, hindi ka masyado makapag-concentrate. And ito po, di ko alam kung sobra ba yung stress niyo guys, pero wala pa akong nakita dito na gumagawa sa inyo, no. Talaga pong parang nasa limbo kayo sa ngayon, hindi niyo alam kung anong gagawin niyo. Problemang pamilya, problema po ng sitwasyon, hindi mo alam kung paano, no. And maybe hindi lahat ng Capricorn is ganito sa ngayon, kasi ang Capricorn talaga po, kung titingnan ko, is napaka matatag. Sila yung very practical, no, na mga tao, no, na kung ano ang kailangan gawin, pinagpaplanuhan, no. Pwede naman po na ikaw Capricorn, kaagad po dito na, well, pwede kong sabihin sa iyo guys na may gumagawa po sa inyo, babae po siya, no.
And palipad hangin, lagi po siyang nagpapalipad hangin o nagpapalipad po siya ng orasyon sa inyo. Ang tama po niya kaagad is sa binti po, at saka sa lower back, no? Parang hindi po kayo makakatayo agad-agad. And yeah, sa ngayon, pinakasentro ng ano mo is Six of Vows, no? Abundance, no? While sa lahat po ng Pisces, sa lahat po ng Capricorn, although sa lahat ng sinasabi ko sa inyo, guys, positive pa rin po kayo, no? Kasi etong card na to is Six of Vows, Abundance, sa lahat po na nangyari sa inyo. Maybe in the past nangyari yun. Sa ngayon po talaga nagko-concentrate kayo paano po kayo masettle. And may tumutulong sa inyo, guys, na mga hindi nakikitang nilalang. Matatag po sila kahit papaano po, kahit hindi mo sila nakikita, nandyan po sila, nakatulong po sa'yo. And sabihin natin, the hooded man, the lovers, ilan po ang lumabas po dito? 1, 2, 3, and 4, yeah, 4 balance, no? So, pwede mong gamitin ito lahat na makuha mo itong iminimit mong abundance. Ito kasing babae, parang ang gusto kasi niya mangyari, maghiwalay kayong pamilya. So, may nakikialam na ibang tao sa iyong family. Yung pamilya mo ngayon, may nakikialam na iba. And kaya po, ang gusto po niya mangyari is like magkawatak-watak kayo, magkakahiwa-hiwalay po kayo. Ang sumunod po dito is like balance, no? Parang ginagawan po yun ng paraan po na ang mundo mo is hindi mangyari ang lahat ng gusto mong mangyari. And ginagawa po niya ito ng paraan, no? And pangalawa po is like, yeah, ang inisip mo din kahit papaano yung mga anak mo, no? And sa sentro ng card mo, like ito po is maganda po siyang energy. Pwede kong sabihin sa iyo na mayroong naghihintay po sa iyo na tao, pwedeng sabihin ko tao na tutulong sa iyo in case po na kailangan mo ng tulong. Di ko siguro father figure, no? Kasi nandito lagi siya, nakaalalay sa iyo lagi. And guys, no, sa lahat po ng sa Capricorn sa ngayon, no, lahat po ng mga zodiac sa ngayon, siguro nga nandito na yung tinatawag po nating all or hindi nga siguro, no. At the time po kasi pagpasok po ng buwan po ng Abril. Pagpasok po kasi ng Abril, nandiyan na po yung tinatawag po natin na pagbabago po ng energy. So, ang bawat isa po sa atin, makakaranas po tayo ng upheaval, makakaranas po tayo ng sobrang pagsubok po. Nandiyan na po yung problema sa pamilya, problema sa financial, problema po sa ating health. And sobra na po yung ano po natin sa mga tao po, no. Hindi po tayo to, kasi sabihin po natin na bakit ganyan na yung asawa ko, bakit ganyan na po yung ano ko. And paunti-unti po natin dapat i-realize na yung mga dati po nating gawi o dati na po nating alam. Siguro nga mas maganda na siguro kung pwede po siyang dagdagan, no. And sa ngayon po, okay ka pa rin, no, kahit sabihin ko despite kanina yung mga nakikita ko sa iyong mga sakit, yung bagang grabe yung ano mo talaga na makalampas ka, no. So, shout out ako sa lahat ng Capricorn. You are very strong, and despite pa sa mga ganitong mga tao, no, nananatili ka pa rin pong matatag. Kumbaga sa akin, yung focus mo kung anong gusto mong mangyari, andyan pa rin. Very, very strong. Alright, Capricorn, maraming salamat po sa inyo. Let us pray together, no? So kung lahat po ay Katoliko, no, kung hindi naman po, let us focus our feminine energy po, no, and tulungan po tayo ng mahal na kalikasan. Let's begin po. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicto in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus Sancta Maria, Mater di ora, pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amen. And amen, amen. And hingi tayo ng tulong sa mahal na Ama. O aeo bidi mio, ned vocabeo, Jesus Nazareno, ridilos hustum, Christum, repronos sotrostrum, ominit salvami, salvami igosum. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in the name of Patri, et Filio, Spiritus Sancto, may peace be with you. Agabayan po kayo ng Ama sa lahat po ng oras. Maraming salamat po.